할렐루야, 반갑습니다. Amen. Nice to meet you po. 스마일. 오늘 제목은 치유의 시작이에요. 치유의 So, 시작. yung topic or yung message po natin ngayon ay ang simula ng kagalingan. 우리 알드린의 치유의 시작은 어디서부터 하냐면 영원전부터 시작합니다. So, kailan po nagsimula ang kagalingan po ni Aldrin? Nagsimula po ito bago po likhain ang mundong ito. 영원전에 계셨던 하나님 예수 그리스도께서 지금 알드린 안에 함께 하시잖아요. 영원전. Before? 영원전. Eternity. Before eternity. So, nagsimula po ang kagalingan po ni Aldrin po bago pa po yung before the eternity po sa pamamagitan po ni Hesus Kristo. 그리고 우리 루스 집사님 안에도 함께 하시고. At nakakasama po siya ni Deaconess Luz. 그리고 우리 교회 안에 함께 하시고. At nakakasama po siya ng ating simbahan. 그리고 우리의 삶에 매일 매사에 하나님이 함께 하셔요. 언니서. At nakakasama po natin siya 24, 25, eternity po, and sa kahit anong bagay na ginagawa natin. 예수님이 이 땅에 오신 것은 죽으러 오신 거예요. So, nung dumating po sa Kristo dito sa lupa, ang dahilan po ay upang siya ay mamatay. 우리의 죄 때문에. Dahil sa ating kasalanan. 그냥 일반 죄가 아니에요. 오리지널 sin. So, 죄 때문에. hindi po siya namatay dahil lang sa, ano nga po yan? Sa 오리지널 sin. Sa parang general na sin lang, pero namatay po siya because of our original sin. 그 죄 때문에 죽으면 지옥 가는 거예요. Kasi po ang resulta ng kasalanan po na yon ay mapunta sa impyerno. 이 땅에서도 사단에 묶여 계속 종로를 타다가 죽을 때 어떻게 해요? 사단이 함께 끌려갈 그 지옥에 가는 거예요. So kahit dito sa mundo namumuhay po sila na anak ng Diablo, and after they died po, sila po ay dadalhin po ni Satanas sa impyerno. 근데 우리가 예수님 우리의 마음에 영접할 때 그 모든 죄와 저주 그 재앙에서 해방되는 거예요. Pero nung tinanggap po natin si Jesucristo sa ating puso, tayo na po ay nakalaya from curses and disaster. 처음 에덴 시절에는 에덴 동산 때는 아픔이 없었어. 질병이 없었어. So, nung una po sa loob ng Garden of Eden, wala pong kahit anong karamdaman. 문제가 없었어요. Wala pong kahit anong problema. 그런데 어느 날 사단이라는 놈이 아담을 속이고 또 아담이 또 가지고 있던 그 불신앙 때문에 이 하나님을 떠나는 사건이 일어났단 말이에요. Pero isang araw po, dumating po si Satanas, dinaya po sila, at kahit itong si Adan nagkaroon ng hindi pananampalataya po sa Diyos at sila ay napahiwalay sa Diyos. 영원한 생명도 잃어버리게 됐어요. Ibig sabihin po nito na wala sa kanila yung eternal life. 영원한 자유도 잃어버리게 됐어요. They also lost this eternal freedom. 그래서 하나님이 예수 그리스도를 보내셔서 뭐예요? 새로운 생명도 주시고 영원한 생명이죠. 생명을 주셨어요. Kaya po, may pinadala po ng Diyos sa Jesucristo dito upang bigyan po tayo ng bagong buhay, which is eternal life. 그리고 사단의 손에서 프리덤, 자유를 갖게 하셨어요. At pinalaya niyo po tayo mula kay Satanas. 그래서 하나님을 떠나서 방황하던 우리에게 하나님이신 예수 그리스도가 찾아오셔서 우리를 만나시고 어떻게 다시 행복을 주신 거예요. Kaya noon po tayo ay hindi rin po natin alam ang daan patungo po sa Diyos, pero sa Jesucristo siya yung naging daan upang makatagpo po natin ang 그래서 Diyos. 예수님이 오셔서 요한복음 14장 6절에 말처럼 내가 길이다. 무슨 길이에요? 성삼위 하나님께 나아가는 길이 되신 거예요. Kaya po sa Jesucristo sinabi niya, ako ang daan patungo po sa Diyos. Sinabi po ni Jesus, ako ang daan. Ano pong klaseng daan? Daan po patungo sa Holy Trinity. 그리고 트루예요. Siya po ang katotohanan. 예수님이 내가 진리래. Sabi ni Jesucristo siya ang katotohanan. 진리라는 건 unchanging, 변하지 않는 거예요. Pag sinabi po natin katotohanan, hindi nagbabago. 사람의 약속은 계속 변해요. Di po ba ang pangako ng tao ay nagbabago? 뭐 진리라고 찾아냈던 게 이런 것들이 또 변하고 그래. 근데 변하지 않는 건 예수 그리스도의 언약이에요. So, nagbabago ang katotohanan po ng tao, pero ano po ang hindi nagbabagong katotohanan? Ang tipan ni Kristo. 하나님의 말씀이에요. Ang salita po ng Diyos. 그리고 우리 예수 그리스도께서 뭐예요? 내가 생명이다 그랬는데 무슨 생명이에요? 영원하신 하나님, 그 하나님의 생명이 우리 안에 함께 하세요.
So, sino pa po siya? Sabi po na Jesucristo siya daw po ang buhay. Ano pong klaseng buhay? Buhay na walang hanggan. Kasi ito pong si Kristo na nasa atin ay nagbigay po sa atin ng buhay na walang hanggan. 그래서 영혼 구원을 받는 것이 진짜 뭐예요? 영혼 치유, 영적인 치유예요. Kaya ibig sabihin po na you have received the salvation of your soul po, ibig sabihin din po niyan, kayo po ay tumanggap ng tunay na kagalingan. 그래서 그리스도로 시작해서 쫙 그리스도로 진행하고 그리스도로 마치게 되는 거예요. Kaya po ito po ay nagsimula po kay Kristo, maging ang proseso ay sa loob ni Kristo at kahit ang pagtatapos po ay kay Kristo. 아까도 말씀드린 그리스도가 나와 함께 시작하는 거예요. Sa madali pong salita, ang lahat po ng simula po natin ay dapat kasama si 그리고 Kristo. 우리 함께 임마누엘에서 우리와 함께 진행하시는 거예요. Nakakasama ko siya sa lahat ng aking simula. Nakakasama natin siya sa lahat ng ating ginagawa. John 19:30에 다 이뤘다고 여기서 모든 것들을 끝내시고 뭐예요? 새롭게 시작할 수 있게 하시고 천국에서 하나님의 말씀을 완성시키는 거예요. So, tinapos niya na po ang lahat po ng bagay at ito po 천국에서 모든 말씀을 완전하게 성취하십니다. tinapos niya na po ang lahat po ng bagay at sa langit po ay pagkakaloob niya sa atin ang lahat. 자, 그러면 우리 말씀을 한번 찾아보십시다. 요한복음 8, chapter 8, verse 56 한번 찾아보세요. Basahin po natin sa Juan chapter 8 verse 56 po. 예수님이 하신 말씀이에요. Ito po yung sinabi po ni Jesucristo. Nakasaad po rito, natuwa ang inyong amang si Abraham nang malaman niyang makikita niya ang araw ng aking pagdating. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. 예수님이 유대인들을 향해서 야, 너희 조상 아브라함이 나의 때, 예수님이 오신 때를 본 것을 즐거워하다가 보고 기뻐했다 이 얘기예요. 그러니까 아브라함은 벌써 예수님보다 한참 전의 사람이잖아요. 조상이잖아요, 조상. 그런데 예수님이 그 사람들에게 아브라함이 내가 오는 때, 예수님이 오는 그때를 보고 즐거워했다는 거야. So, yun nga po yung sinabi po sa verse 56 po. Actually po, mas nauna po si Abraham kesa kay Jesucristo. Tama po ba? Nung ipanganak po. Pero sinabi po dito ngayon na si Abraham sinabi po na Jesucristo sa mga tao na natuwa ang ama ninyong si Abraham nang malaman niya makikita niya ang araw ng aking pagdating. 그러니까 아브라함이 예수님이 오실 먼 훗날 예수님이 오실 것을 보고 기뻐했던 게 믿음으로. So, sa madali pong salita, si Abraham po ay nagalak po siya nung nalaman po niyang darating si Jesucristo dahil sa pananampalataya. 이해돼요? 나인tindihan. 루스 할머니가 알드린이 올 것을 보고, 예를 들어서 알드린 예수님은 알드린이 구세주로 올 것을 보고 막 기뻐했다는 거야. That's all? 그 얘기 해줘. Ayan po. So, isa pong halimbawa, for example, si Alvin po ay si Jesus. Tapos nalaman niyo pong darating po siya. So, meaning to say po, kahit hindi pa po siya dumarating, pero nagkakaroon na kayo ng kagalakan dahil alam niyong padating siya. 근데 알드린이 딱 그 얘기를 하는 거지. 루스 집사가 내가 올 것을 미리 보고 기뻐했다 이 얘기야. 이게 좀 어떻게 쉽게 설명을 하지? 그러니까 60야. 지금 예수님은 50살도 안 됐잖아. 30살 정도 이렇게. 근데 나와가지고 옛날에 아브라함 조상을 얘기하면서 그가 올 나를 보고 기뻐했다 이렇게 얘기하는 거야. 얘기했어? 대성으로. 그러니까 뭐예요? 그리스도는 Christ before eternity. 영원 전에 그리스도예요. 영원 전에 계셨던 그리스도예요. Kaya po, ito pong si Kristo ay siyang Kristo bago pa po ang walang hanggan. 이전에 계셨던 Ibig 창세 전에 계셨어. Ibig sabihin po nun, bago pa likhain po ang mundong ito ay nag-i-exist na si Kristo. 창조주 그리스도예요. 창조주. Siya po ang tagapaglikhang si Kristo. 그 하나님께서 알드린이나 루스 집사님 때문에 이 땅에 뭐예요?
성육신한 거예요. 육신을 입고 오신 거예요. Ito pong si Kristo para kay Nicolas Luz at kay Aldrin po, siya po ay nagkatawang tao. 아유, 인간의 몸을 입고 오셨대요. Pumunta po siya dito na merong katawan ng tao. 왜냐하면 이 육신이 있어야 죽어. Kasi po, kailangan niyang magkaroon ng katawan ng tao para mamatay. 하나님은 거룩한 영이야. Ang Diyos po ay isang, ano nga po ito, banal na 스피릿. banal na espiritu. 영은 죽질 않아요. Ang espiritu po ay hindi po namamatay. 근데 원죄의 싹은 사망이야. 죽어야 돼. Pero dahil po sa kasalanan po, dahil po sa kasalanan meron pong kamatayan. 그래서 육신의 몸을 입은 거예요. Iyon po ang dahilan bakit po si Jesucristo ay nagkatawang tao. 십자가에서 죽으시고 우리를 뭐예요? 구원하신 거예요. Namatay po siya sa krus at binigyan niya tayo ng kaligtasan. 아들이 때문에 예수님이 죽으셨다니까. Ibig sabihin po si Kristo ay namatay para kay Aldrin. 죽을 수 예수님이 죽기만큼 사랑해서 알드린과 우리를 그렇게 사랑하신 거예요. So, gaano po tayo kamahal ni Jesucristo hanggang sa kanya pong kamatayan? 그래서 여기 아까 얘기했지만 그리스도께서 영원전에 계셨던 그리스도께서 뭐 했어요? 죄와 저주와 그 다음에 재앙, 디사스터로 세이탄, 지옥의 문제를 완전히 그냥 끝내버리신 거예요. So, katulad po ng sinabi ko po kanina, ito pong si Kristo na nag-i-exist na before pa eternity ay siyang nagtapos po ng kasalanan, sumpa, kapangyarihan ni Satanas po at maging ang impyerno. 이 안에는 질병도 들어있어요. 질병도. Even kahit yung karamdaman po ay nandiyan, nasa loob niyan. 영원전에 계신 하나님께서 십자가에 오셔서 이 모든 문제를 끝내버렸다. So ito pong si Kristo po sa krus tinapos niya na po ang lahat ng yan. 이 문제를 끝내기 위해서 육신을 입어야 돼. So upang matapos po yung kasalanan na yan, kailangan niyang magkatawang tao. 왜냐하면 죽어야 되니까. Kasi kailangan po niyang mamatay. 왜냐하면 우리의 구원을 위해서는 예수님이 십자가에 못 박혀 죽어야 돼요. Dahil kailangan po tayo magkaroon ng kaligtasan, kaya kailangan niyang mamatay sa krus. 그걸로만 끝나면 안 되잖아요. 죽은 다음에 예수님 죽고. So hindi tawag nito, after death po, hindi lang pwede na mamatay siya. 부활하시면서 어떻게 해요? 죽음의 권세를 깨버린 게 그냥. I mean, hindi po nanatiling patay si Jesucristo. Nung siya po ay muling nabuhay po, He completely destroy yung kasalanan po. 아니 어떤 사람이 이 에비던스 어떤 사람이 사람이 누가 죽었다가 부활한 사람이 어디 있어요? So, meron pong mga nagtataka, iniisip nila, saan ka makakakita ng taong patay na tapos muling mabubuhay? 그리스도라는 증거로 부활하신 거예요. Ibig sabihin po, nung si Jesucristo po ay muling nabuhay, ito po ang ebidensya po na siya ang Kristo. 하나님이시기 때문에 부활하신 거예요. Kaya po siya nabuhay dahil si Kristo po ay Diyos. 왜냐하면 로마서 6장 23절에 보면 죄의 삭시 사망이라고 했어요. Kasi sabi mo sa Roma 6 verse 23 po, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. 그러면 우리의 죄를 우리가 해결 못해요. Yung hindi po natin kayang solusyonan yung kasalanan po natin. 그럼 우리가 죽어서 지옥 가야 되는 거예요. Ibig sabihin po nun, kung hindi masosolve yung kasalanan natin, kailangan natin tayo po ay mapupunta sa impyerno. 하나님은 알드린과 루스 집사님이 죽는 걸 원치 않으셔. 죽어서 지옥 가는 걸. So, of course po, hindi po na naisip po ni Deaconess Luz na si Aldrin po ay mamatay po sa kasalanan po niya at mapunta sa impyerno. 그래서 대신 하나님 앞에 제물이 된 거예요. Kaya po, sa halip na tayo po, ang Diyos po ang nagsakripisyo, inoffer niya po yung kanyang sarili. 구약의 어린 양을 잡아서 용서를 구했던 것처럼 예수님이 하나님의 어린 양이 돼서 우리를 구원하신 거예요. Katulad po ng sinabi po sa Old Testament na kailangan po mag-alay ng isang tupa para magkaroon tayo ng kabayaran sa ating kasalanan, si Jesucristo po ang siyang tunay na tupa po ng Diyos at siya po ang nagbayad ng kasalanan natin. 오늘 가와 챕터 3 verse 6의 얘기 한번 읽어주세요. 얼마나 멋있는 얘기인가. Basahin po natin yung Gawa chapter 3 verse 6 po.
Tignan po natin kung ano nakasada rito. Ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak o ginto. Ngunit kung ano ang mayroon ako, ay siya kong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. 아멘? Amen. 무슨 얘기예요? Ano pong ibig sabihin dito? 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 안진뱅이가 일어난 거예요. Ibig sabihin po niyan, si Jesucristong taga Nazaret po, yung isang crippled man po ay nakatayo po siya at nakalakad. 영원 전부터 계셨던 그리스도. Si Kristo po na naroon na nag-i-exist na bago pa ang simula. 우리를 위해서 육신을 입고 십자가에서 죽으신 그리스도. Si Kristo po na siyang nagkatawang tao at namatay sa krus. 그 부활하신 그리스도. 그래서 우리에게 부활의 축복을 주셨단 말이에요. Ito pong si Kristo na muling nabuhay, kaya siya po yung nagbigay po sa atin. Siya po yung unang bunga po ng muling pagkabuhay. His name is Jesus. Ang pangalan niya po ay Jesus. He meron 직분을 가졌는데 그리스도의 직분을 가졌다. Siya po ay merong 3 offices po ng isang Kristo. 3 offices, 3 titles. 3 titles. 그래. offices는 되고. TL이 맞나? 아멘? 그래서 우리가 예수 그리스도의 이름을 사용할 때 사단이 무너지는 거예요. Kaya po kapag ginamit po natin yung pangalan po ni Jesucristo, ang kapangyarihan po ni Satanas ay nawawasak. 예수 그리스도의 이름을 사용할 때 죄의 세력이 무너지고 죄 가운데 죄의 유혹에서 이길 수 있는 거예요. So when you use the name of Jesus po, lahat po ng authority po ng darkness nawawasak po, maging yung authority ng sin. 우리가 왜 예수 그리스도 계속 이름 불러요? 하나님 앞에 나아갈 때 성령의 역사를 위해서 계속 기도 응답을 위해서 기도하는 거예요. 그 이름을 사용하는 거예요. So bakit po natin tinatawag yung pangalan po ni Jesucristo? Kasi when we call the name of Jesus po, ang banal na espiritu po ay kumikilos at sinasagot po yung panalangin natin. 그러면서 우리 안에 성령으로 임하시고 At ang banal na espiritu po ay nananahan sa atin. 내 삶을 인도하셔. Siya po ay gumagabay sa aking buhay. 그리고 기도할 때마다 능력으로 역사하셔. Kapag tayo po ay nananalangin, siya po ay kumikilos ng may kapangyarihan. 그리고 우리를 증인으로 세우시는 거예요. 열매를 맺게 하시고. At tayo po ay itinatatag bilang isang mga saksi sa pamagitan ng bunga na meron tayo. 예수님은 하늘로 가셨어요. So, 원래 계신 대로 가셨어. So, si Jesucristo po ay bumalik na po sa langit. 그럼 뭐라 그래요? 내가 보혜사 성령을 내가 아버지께 구하겠다. 보혜사 성령을 구하시고 그 보혜사 성령이 오셔서 우리와 함께 하시고 우리의 모든 것들을 알게 하시고 그리고 인도하실 거다 이렇게 깨닫게 하시고. So, bago po sa Jesucristo umakyat po sa langit, nangako po siya na magpapadala po siya ng counselor, which is yung Holy Spirit po, na siya magtuturo po sa inyo ng lahat ng bagay ng salita po ng Diyos, gagabayan po kayo, at ipapaalala po sa inyo ang salita ng Diyos. 그리고 저기 이 그리스도가 하늘 올라가시면서 뭐라고 약속하냐면 다시 오겠다고 약속하셨어요. So, nung sa Jesucristo din po ay paakyat na po ng langit, ano po yung ipinangako niya sa atin? Ipinangako na siya po ay muling magbabalik. 자, 우리 사도행전 1장 11절 한번 봅시다. 11절. Basahin po natin yung Gawa, chapter 1, verse 11. 11. Sabi po sa verse 11, sabi nila, kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita ninyong pag-akyat niya. 예수님이 그 감람산에서 예수가 그리스도라는 것을 알려주시면서 뭐 했어요? 미션을 주셨어. 하나님 나라의 일을 하도록. So, nung sa Jesucristo po ay pumunta po sa bundok Olivo po kasama po ng kanyang mga alagad, itinuro po niya yung kanya pong yung tipan po, tapos nagbigay po siya sa kanyang alagad ng mga misyon. 하나님의 나라의 일은 뭐예요? 마귀 세력, 사단의 세력을 꺾어버리는 거예요. Sinabi po niya na ang kaharian ng Diyos ay nagwawasak sa kapangyarihan ni Satanas. 천군 천사가 파송되는 거예요. Ibig sabihin niya na ipapadala yung heavenly armies of angels. 하나님의 나라가 임하는 거예요. Ibig sabihin niya na itatatag ang kaharian ng Diyos. 이 일을 우리들을 통해서 하시겠다고 하나님이 성령으로 임하신 거예요. So
So, para magawa yung mga ganitong bagay, ang Diyos ay magpapadala sa inyo ng Holy 그리고 Spirit. 예수님이 너희들이 땅끝까지 가서 내 증인이 될 거야 이렇게 말씀하셨어요. At sinabi rin ni Jesucristo na kayo ay magiging saksi ko hanggang sa katapusan ng mundo. 그러고 나서 11절에 얘기한 거예요. 그리고 승천 딱 가시니까 구름 타고 올라가시니까 사람들이 멍하니 쳐다보니까 너 왜 이렇게 쳐다보냐. 그리고 오늘 11절 말씀을 하시죠. And after that po, after sabihin po yun ni Jesucristo, siya na po ay umakyat po ng langit po at sinabi po, tapos nung nakita po ng mga tao na bakit na po si Jesucristo sa langit, tawag po nito, may nagsabi po sa kanila na yun nga po, si Jesucristo ay muli pong magbabalik. 그게 뭐예요? 다시 오시겠다는 약속이에요. So yan po yung pangako po, yan po yung covenant po na siya po ay muling magbabalik. 요걸 한번 꼭 읽어주세요. 장이 길어서 시간이 많이 가니까 꼭. 근데 우리도 나중에 함께 부활해요. So, yung pahayag 20 verse 1 through 15 po, kapag may oras po kayo, basahin po ninyo kasi wala, kung babasahin po natin ngayon, wala na po tayong oras. And ipinangako rin po sa atin na Jesucristo na tayo rin po ay muli pong magre-resurrect. 주님이 오시는 날 함께 우리 루스 집사님하고 나하고 무덤에 묻혔으면 딱 새로운 몸을 입고 부활을 해서 하나님께로 올라가는 거예요. So, halimbawa po, tayo na po ay tinawag po ng Diyos ang ating mga katawan na po ay nasa ilalim po ng lupa at dumating na po ang araw na dumating yung araw po na si Jesucristo ay dumating na po dito sa mundo. At that time po, tayo rin po ay muli po magre-resurrect po kasama ng ating bagong katawan. 아멘? Amen. 과거의 문제도 다 해결하셨지만 미래의 문제를 하나님이 해결하시겠어요. So, kahit po yung mga nakaraan na po nating mga kasalanan ay tinapos na po ni Jesucristo, tinapos na po ng Diyos, even yung mga future problems po natin ay tinapos na rin po ni Jesucristo. 그리고 하나님이 어떻게 해요? 그때 오실 때는 첫 번째 예수님이 오실 때는 세이비어와 구원주로 오시지만 두 번째 이제 다시 세컨 커밍 하실 때는 뭐예요? 심판주로 오셔요. So, nung unang dumating po si Jesucristo dito sa lupa, siya po ay dumating bilang tagapagligtas. Pero yung pangalawang pagdating po ni Jesucristo dito sa lupa o dito sa mundo po, siya po ay darating bilang isang judge. Ano po yun? 이터널 주였지. 저지 맞아. 저지. I don't know. 심판자야. So, siya po ay darating bilang isang eternal judge. 아멘? 예수 믿는 자는 천국! 안 믿는 자는 불신자는 지옥! 이렇게 딱 갈라지는 거예요. So, kumbaga, i-divide po ni, sasabihin ni Jesucristo, ang mga hindi na nananampalataya sa Diyos, sila ay mapupunta sa impyerno at ang mga anak ng Diyos ang nananampalataya sa Diyos ay mapupunta sa langit. 항상 기억하세요. Lagi niyo pong tandaan. 영원 전부터 계셨던 그리스도가 나를 위해 육신을 입고 십자가에서 죽으셨어요. So, itong si Jesucristo before the eternity ay namatay para sa aking kasalanan. 나에게 영원한 삶을 주시기 위해서 부활하셔서 승천하시면서 다시 오겠다고 약속하셨어요. So, nung ako ay iniligtas niya, tinapos niya ang lahat ng aking kasalanan sa krus, siya ay namatay at umakyat siya sa langit at nangako siya sa akin na siya ay muling magbabalik. 영원하신 그리스도가 영원 전부터 시작해서 다시 영원까지 함께 하시는 거예요. So, nakasama niyo po siya, nakasama niyo itong si Kristo before the eternity at nakakasama niyo po siya hanggang sa pangwalang hanggan. 아멘. Amen. 우리가 가진 게 영원한 생명이에요. 영원한 생명이에요. 이게 놀라운 거예요. We possess this eternal life po, pero tayong buhay na 그래서 walang 이거 hanggan. 항상 기억하세요. Kaya lagi niyo po itong tandaan. 다른 거 없어요. 다른 거 방법 없어요. only. Wala na pong ibang paraan po, ang tanging paraan lang ay only. only 크라이스트 하면은 only 뭐예요? 이 십자가의 이 은혜를 생각해야 돼요. So, pag sinabi po, pag inisip po natin Kristo po, we also have to think na ito po ay grace o habag ng Diyos. 성령이 나와 영원히 함께 하셔요. Ang banal na Espiritu ay nakakasama ko walang hanggan. 예수 그리스도의 이름으로 우리가 모든 사단과 저주 권세를 꺾을 수 있어요. Sa tanging pangalan ni Jesucristo, lahat ng kapangyarihan ng kasalanan, kapangyarihan ni Satanas ay mawawasan. 그리스도를 통해서 하나님을 만나고 하나님께 예배할 수 있어요. Sa pamagitan ni Kristo, makakatagpo natin ng Diyos, tayo ay
이 놀라운 이게 치유예요. 보세요. 영원전부터 영원까지, 영원 전부터 영원까지 뭐예요? 이게 하나님이 이루시는 치유의 힐링. So, ito po ay ang simula po ng kagalingan po. Meaning to say po, before the eternity, until the eternity po, ito po ay ibinigay po kagalingan sa pamagitan ni Kristo. 예수님이 오셔서 병든 자, 연약한 자, 가난한 자, 이 사람들을 위로하고 그들을 더 사랑하셨어요. So, nung sa Kristo po ay nandito pa sa lupa, totoo po na minahal po niya sa Kristo and encourage po niya yung mga taong naghihirap, mga taong may karamdaman. 우리 알드린을 더 사랑한단 말이에요. Mahal po niya sa Kristo si Aldrin. 알드린 지금 육신이 좀 약하고 정신이 약해서 그렇지 하나님이 제일 사랑하는 사람이에요. So, mahina lang po siya yung kalagayan niyang physical, pero siya ang pinakamamahal po ng 하나님이 Diyos. 점점 더 건강하게 해주실 줄 믿습니다. So, naniniwala po ako na mas bibigyan pa po siya ng Diyos ng magandang kalusugan. 하나님 감사합니다. Panginoong Diyos, maraming salamat po. 영원전 그리스도를 우리를 위해 보내주신 것 감사합니다. Nagpapasalamat po kami at ipinadala niyo po itong si Kristo before the eternity. 육신을 입고 오셔서 피 흘리고 물과 피를 아낌없이 흘리시고 우리를 영원한 죄 가운데서 구원하신 것 감사합니다. Nagpapasalamat din po kami at sa pamagitan po ni Kristo na nagkatawang tao, namatay po sa krus at dumaloy po ang tubig at dugo po sa kanyang katawan, kami po ay binigyan niya ng kaligtasan. 그리고 죽음을 이기시고 부활하셔서 승천하시며 우리에게 다시 오시겠다고 약속하신 것을 믿습니다. Napagtagumpayan po niya ang kamatayan po at muli po siyang nabuhay, umakyat po ng langit at nangako po sa amin na siya ay muling magbabalik. 우리가 이 땅을 살아갈 때 하나님 이 그리스도께서 나와 함께 하시며 우리와 함께 하시며 우리의 모든 것과 함께 하심을 믿습니다. Panginoon, habang kami po ay namumuhay dito sa mundo, kami po ay naniniwala na ito pong si Kristo ay nakakasama ko, nakakasama ng bawat isa po sa amin, at nakakasama namin sa lahat po ng bagay. 그래서 우리 할 것은 오직 그리스도 붙잡고 기도하며 승리하는 것입니다. Kaya po, ang amin lamang pong gawain ay mapanghawakan po ang natatanging Kristo at magtagumpay po sa lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo. 아침, 낮, 저녁, 밤 항상 집중하여 기도하게 하옵소서. Tulungan niyo po kami na magkaroon po ng konsentrasyon ng panalangin sa umaga, sa hapon at sa gabi. 그래서 우리 안에 하나님의 절대 만대가 서게 하옵소서. Nang sa ganoon po ay maitatag po sa amin ang absolute partisan ng Diyos. 어떤 문제와 위기와 이 갈등과 어려움 속에서도 예수가 바로 우리의 영원한 답임을 깨닫고 승리하게 하옵소서. Kahit po sa loob po ng mga problema, conflicts at crisis po, kami po ay patuloy po na magtagumpay sa natatanging kasagutan po kay Kristo. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 크신 은혜와 Ang dakilang habag kay Yesu Kristo, 하나님의 무한 극진하신 사랑하심, walang hanggang pag-ibig ng Diyos, 성령의 역사하심이 pagkilos ang banal na Espiritu, 영원전부터 영원까지 함께하신 예수 그리스도의 은혜를 입은 우리들 위에와 so upon the heads of us, na kasama po si Kristo before the eternity and until the eternity. 이 땅에서의 우리의 하나님이 주신 영원한 삶과 At dito rin naman po sa habang namumuhay po dito sa mundo, ang walang hanggang buhay na ipinagkaloob po ninyo. 천국에서 하나님을 만나 기뻐 예배드릴 그 미래 위에 At para din naman po sa future po na kami po ay makakapagsamba po sa inyo, kasama po ninyo sa kalangitan. 이제로부터 영원토록 함께 계실 Ay mapasa inyong lahat, magpasawalang hanggan. 아멘.